eto, naalala nyo yung ginagawang ano ngayon, estilo po ng mga DDS, kung ano-anong mga issue yung nilalabas nila, kung ano-ano yung mga kesyo daw may mga blanko sa mga sa Baycam, sa GAA, et cetera. Nagtagumpay ho ba? Wala pa din? Hmm? Nahahalata nyo po ba na parang parang triple na yung ginagawa nilang ano, paninira sa ating gobyerno? Halata na po ano, masyado. Sobrang halata na, mga kababayan. Una ano sabi nila, yung mga post nila ano, nila pangalan nun, ni Baste, 'no? Tingnan niyo ang nangyayaring anomalya, ganito, anomalous sa GAA, may blanko, bla, bla, bla. Nung nahuli, nakita, mga kababayan na wala namang gano'n. Bigla silang nag-ano daw, Bycam na lang daw ho, mga kababayan. Bycam yung blanko na lang po. Kasi nakita, nahuli, wala daw pong katotohanan yung mga ibinabalita at pinapakalat nila, eh. So ngayon, Bycam naman ho, mga bossing. Eto po, unahin natin si Senator Win Gatchalian, mga boss. Meron kaya talagang blanko sa bicameral? Tingnan po natin yung sinabi niya. Eto, sila mismo, di ba? Beauty, shoutout sa iyo. Oh, sila mismo yung mga nakakakita niyan. Pinipirmahan namin yung front page, pero nire-review ng staff lahat ng mga annexes o lahat ng pahina. Ma'am Brenda Barton, attachment, of course, nire-review din yan ng chairman bago pina-finalize. Kung blanco, hindi magbabalanse. Kailangan balanse yung budget. Kasi ho ako nakikita ko, paninira na lang ho nila yan, eh. Hindi umubra yung mga sinasabi nilang, "O eto, bangag ang presidente, ebidensya, naglabas ng ebidensya, may ipinakitang video." Wala, hindi kinagat ng mamamayang Pilipino. Sinundan pa ng kung ano-anong mga paninira sa pangulo, hindi pa din umubra. Hanggang sa umabot na sila sa punto na ganito, mga bossing. Ayan, ngayon po sila po yung nasusunog. Sa akin and my team, wala kaming nakitang blanco, aray ko. Sa akin and my team, wala kaming nakitang blanco kasi dapat balanse, no? Yun ang tinitignan namin parate. Sabi po yan ni Senator Win Gatchalian, mga bossing. Yung susunod, kilala naman po si Joel Villanueva, mga bossing, na paminsan-minsan may banat to sa Pangulo. Paminsan-minsan talagang literal na sinasabi niya kung ano yung ayaw niya sa gobyerno, mga bossing. Lalo na ho siguro yan kung yung mga sinasabi ng mga Duterte, mga kababayan, may katotohanan, malamang pumanig to at magsalita din to. Na totoo, merong mga blanco akong nakita, kaso ho hindi. Sila po yan mga rektang taong mismong nakakatunghay, mga rektang taong mismong pumipirma ng mga Bycam, mga bossing. Sila po ang may karapatan na magsabi kung ano ang katotohanan, no? Yung UNGAB hindi naman daw parte ng bicameral yun, mga bossing. Eto, as a member, yan as a member of the BICAM, lahat nandun. Wala akong nakita na blanco whatsoever. Ang hirap paniwalaan nung blanco, aray ko, sunog na naman ng mga DDS. Kung ikaw ay litong-lito, tapos DDS ka pa din, sa dami ng pinakawalan na mga pang-issue o sa dami ng pinakawalan na mga propaganda ng mga DDS at ikaw ay lito pa din, bobo na ang tawag sa iyo nun. Di ho ba? Mahina na ang kukote mo umanalyze kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Di ho ba? Sa dami ng pinakawalan nila na propaganda at ni isa, walang lumulusot hanggang ngayon, mga kababayan. Tas ikaw lito ka pa din kung sino papaniwalaan.
ang tawag sa'yo BO-BO na, ano? Oh, ang hirap paniwalaan nung blanko, eh, kasi hindi magtatali talaga. And at the same time, parang hindi maaaring ipasa o ipasa yung batas na yun kung may blanko. Paano ba 'yan mga bossing? Hmm, pati po 'no, yung tama ba ako, leader ng, mayorya, majority, minorya, no. Leader ng minorya ba si ano, Senadora Risa Ontiveros? Eh, yun pa kaya? Yun ang totoong ano, yun ang totoong minority leader, minority mga bossing o oposisyon na tinatawag, 'no? Oposisyon na tinatawag mga boss, yun yung totoong oposisyon na kapagka may mali na ginagawa ang administrasyon, sila ang unang babatikos. Sila ang unang magsasabing, "Saglit lang, hindi kami nag-a-agree diyaan, 'no, dahil may blanko." Eh, mismong si Senadora Risa Hontiveros mga kababayan ang nagsasabi na ano, walang blanko, walang blanko na kagaya nung sinasabi ng pogosisyon. Pogosisyon, bakit? Eh, kasi ho ang tunay na oposisyon ho, mga kababayan, mahal din niya mahal mahal niyan ang bansang Pilipinas din po. Parehas din po ng administrasyon. Magkaiba lang po yung way na gusto nila. Pero kapagka nakita nila, tama 'tong ginagawa ng administrasyon, 'no? Pabor ako dito sa ginagawa ng administrasyon na makakatulong ito sa bansang Pilipinas. Susuporta po 'yan, mga kababayan. Eh, yung Pogo session, kilala niyo yung mga Pogo session? Ano po ginagawa nila? Labas ng issue, hindi mapatunayan yung kanilang issue, pagbintangan ng presidente, gawan ng issue ang presidente, hmm, mahal nila ang China, walang ginawa doon sa West Philippine Sea, kundi ito nga lang po yung pagkakapanalo natin sa, um, saan 'to? Yung pagkakapanalo po natin sa UNCLOS, yun po ang Pogo session mga kababayan. Ano po ang ginagawa nila? Wala, panay paninira ho, 'no? Mas mahal pa ho yata nung mga yun, ang bansang China kaysa po sa bansang Pilipinas. Eh, baka totoo yung sinabi ni nung anak ni ano pangalan? Yung anak ni Enrile, mga bossing, si Katrina Ponce Enrile, na merong nanggagaling na pondo sa China. Kaya baka mas mahal nila ang China kaysa po sa ating bansa, mga kababayan. Which is, yun yung nakikita natin, mga bossing. Ano ho, yun yung nakikita natin. Doon na lang po sa hindi pagtatanggol ng West Philippine Sea, doon na lang po sa hindi pagtatanggol doon sa ating mga mangingisda na kinukuhanan ng napakalalaking mga isda na huli nila, ang kapalit yosi at alak. Sabi ng dating Pangulong Duterte, barter ang tawag diyan. Biruin mo ano, gano'n? Para hong ano, kinuhanan ka ng halagang 600 isda, pinalitan ng ₱50 na yosi, pinalitan ng ₱50 na alak. Bukod sa lugi ka na, sakit pa ang idudulot sa iyo. Para sa dating pangulo, barter ang tawag dun. Grabe ano? Oh, tapos biglang magsisigawan, DDS, Duterte, Duterte, biglang magsisigawan yung mga DDS ng gano'n.